Derek Ramsey, ipinagtanggol si Pernilla Sue sa gitna ng kontrobersya nina Andy Eigenman at Filmar Alipayo. Ang kontrobersya sa relasyon nina Andy Eigenman at Filmar Alipayo ay nagkaroon ng bagong kabanata, at ngayon naman ay si Derek Ramsey ang nagtanggol sa kanyang malapit na kaibigan, ang Swedish marine photographer na si Pernilla Sue. Ang pagtanggol ni Ramsey, na sinabi sa isang panayam kay OG Diaz, ay nagdulot ng mainit na debate online, at marami ang nagpapahayag ng kanilang mga opinyon at kritisismo sa social media. Ang pangunahing argumento ni Ramsey ay si Filmar Alipayo, sa halip na sisihin si Pernilla Sue para sa pagkasira ng kanyang relasyon kay Eigenman, ay dapat na direktang harapin ang mga isyo kasama ang kanyang partner. "I'm not trying to cause a fight between me, my family, Andy, and Filmar," sabi ni Ramsey. "I'm just standing up for what I believe is right. And I wish Filmar, excuse me for using this term, would have the balls to be a man. Magpakalalaki ka, ayusin mo ang problema mo sa asawa mo. Unahin mo yan, tama ka dyan. Pero huwag mong bastusin yung taong tumulong sa'yo, sa lahat ng problema mo. Ipagtanggol mo yung tao." Ibinunyag din niya na si Pernilla ay nakikipag-usap ng pribado kay Andy at Filmar, pero pinili niyang hindi pansinin ang pampublikong paghaharap ni Andy, na humantong sa pampublikong anunsyo ni Filmar na okay na sila. Ayon kay Ramsey, hindi ito ang buong larawan, dahil si Pernilla ay umano'y nalulungkot dahil sa negatibong komento sa online na nakatutok sa kanya. "Sabi mo, okay na kami. Di ayusin mo, pakita mo na talaga okay," diin ni Ramsey. "Ikaw okay ka na, di ba? Paano si Per na umiiyak kasi puro paninira?" Ang pahayag ni Ramsey ay nakatanggap ng kritisismo mula sa ilang mga netizens na nararamdaman na dapat sana ay tumugon si Pernilla sa pampublikong paghaharap ni Andy. Marami rin ang nagturo sa isang viral na larawan nina Filmar at Pernilla na may tato na 224 na kumakatawan sa "Today, Tomorrow, Forever" bilang pangunahing dahilan ng paghihiwalay nina Andy at Filmar. Isang netizen ang nagkomento, "That baby will eventually have a couple tattoo with a married person, how would you feel?" Sumagot si Ramsey sa kritisismong ito ng isang malakas na mensahe, na nagsasabi, "This is the perfect example of how evil the world is. One thing is for sure, when my beautiful daughter grows up she will have the kindness to forgive people like you." Ipinagtalo ng iba pang kritiko na ang katahimikan ni Pernilla ay hindi magalang at isang tanda ng pagkakasala, habang pinanatili ni Ramsey na tumugon siya kay Andy ng private at nakita niya ang mga mensahe. Ipinagtanggol din niya ang kanyang desisyon na magsalita, na nagsasabi na ang panayam ay kay OG Diaz at hindi isang personal na video, na binibigyang diin na ito ay isang bagay ng prinsipyo at isang pagkakataon upang magbigay ng liwanag sa ibang pananaw. "I don't mind the bashing," komento ni Ramsey. "Please watch the entire interview. Hindi po siya post, hindi po siya personal video na ginawa ko. It's an interview with OG Diaz. Watch the full interview." Ang kontrobersya ay nagbibigay diin sa epekto ng social media sa mga relasyon at pangunawa ng publiko, lalo na para sa mga nasa mata ng publiko. Ang kadalian kung saan ang mga opinyon at kritisismo ay kumakalat online ay maaaring lumikha ng isang mainit na kapaligiran para sa mga sangkot, na ginagawang mahirap ang pag-navigate ng mga personal na isyu nang hindi nakaharap sa pampublikong pagsisiyasat. Ang pagtanggol ni Ramsey kay Pernilla ay nagbibigay diin sa mga pagiging komplikado ng paghuhusga sa isang sitwasyon batay lamang sa impormasyon sa online. Ang kanyang pahayag, kahit na inilaan upang suportahan ang isang kaibigan, ay nagsimula ng isang pag-uusap tungkol sa kahalagahan ng pagsasaalang-alang sa lahat ng panig ng isang kwento bago bumuo ng isang opinyon at ang pangangailangan para sa pakikiramay at pangunawa sa pag-navigate ng mga pampublikong relasyon sa digital age.